Today, we gather not only to mourn the loss of my father, Marito Limon Reyes, kundi upang ipahayag at alalahanin ang naging buhay niya at kung paano siya naging mahalagang bahagi ng aming buhay. Ang aming ama ay hindi lang isang magulang. Siya ang aming gabay, aming tagapagtanggol, at aming lakas sa mga panahon kami ay napangihina. Tinuruan niya kami ng mga aral na hindi matutumbasan ng kahit anong libro. Ang maging mabait, mapagkumbaba, matatag, may integridad, at ang kalahagahan ng pagmamahal sa pamilya. He may not have always said how much he loved us in words, but he showed in everything he did, through his sacrifices, his hard work, and the quiet ways he took care of us. Bagamat hindi siya perpektong asawa, siya ay isang tunay na mapagmahal na ama. Sa kanyang pagiging totoo, nakita namin ang isang amang dapat tularan. Sa kanyang presensya, naramdaman namin ang kapanatagan. Sa kanyang mga payo, natagpuan namin ang tamang direksyon. Lalo na sa pagpapahalaga sa bawat pagkakataon, ipinagkakaloob sa atin ang tadhana. At sa paghahanggang dapat gawin upang ang biyayang binigay ng Panginoon ng may kapal ay maghatid sa atin sa tagumpay sa buhay. Marahil, karamihan po sa inyo ay may katanungan ngayon sa inyong isipan. Dahil kailanman ay hindi niyo ako kilala, hindi niyo ako nakilala bilang isa sa mga anak ni Florito. Bali, ako po ay punsong anak ni Florito sa kanyang unang pamilya. Ako po ay ipinanganak na hindi ko nakapiling ang aking ama. Ako po ay kapatid ni Ate Marlene, yung aming pinaka-eldest, na kasama ni Daddy nung siya ay nagawin o napunta rito sa Biasong Binunangan. May mga katanungan ako nung ako'y bata pa. Normal na maghanap ang isang bata ng magtanong kung sino ang kanyang ama. Subalit, ang aking ina, hindi ko rin masisi dahil hindi ko rin alam kung ano ang pinagdaanan nila. Sa kamusmusan ko, ako'y masasabi ko na naiingit pag may mga gathering na kumpleto ang pamilya sa school activities. Subalit, ganun pa man, ang aming ama ay hindi nagpabaya. Kasi ang aming ama ay may mga ari-arian po siya na ang produkto, lahat ng kanyang palaisdaan at saka mga lupain ay sa amin po napupunta. Dumating ang tamang panahon, ang una namin pagkikita, that was 1987, sa eskwelahan na saan ako nag-aaral sa St. Columban College. Pinasundo ako sa kanyang pamangkin, aking pinsan, si Kuya Armando. Nagtaka ako, sabi niya, pinapasundo ka ng daddy mo. So sa unang pagkakataon, wala man akong maramdaman. Dahil sa edad kong yun, kumbaga parang wala pa sa kamaturan yung aking pagkatao. So sumama ako. Nakita kami ng aking ama, niyakap niya ako, nakatingin lang ako sa kanya. Wala man lang, hindi ako nasanay ako na hindi ko nakapiling ang aking ama. So, buong maghapon, magkasama kami, hanggang dumating yung oras na gabi na kami nakarating sa aming bahay na ikinagalit ng aking ina. Hindi ko na po ikikwento kasi marahil ang buhay po natin ay may kanya-kanya rin tayong libro sa buhay. Ang gusto ko lang ipahiwatig po sa inyong lahat, kaya nasabi ko na ang aking ama, hindi ko man siya nakapiling, pero napakabuti niya. Dahil hindi niya kami pinabayaan. Ang pangalawang pagkakataon na kami ay muling nagkita ay nasa Cebu na po ako noon. Panalangin ko na sana dumating yung araw
na ang aking ama ay muli kaming magkita. Kasi nung time na yun, wala pang Facebook, ang cellphone, wala pa. Hindi ko siya makontak, hindi ko alam kung saan siya. Nagkataon na isa sa mga kababayan po ninyo, marahil ang kasagutan sa aking panalangin. Talagang ang Panginoon sa kanyang oras ay gagawa ng paraan kung alam niyang handa ka na. Kaya laking pasalamat ko kay Mr. Rinaldo Ampong na taga dito sa Biasong. Dahil nung una kami magkita, nakita niya ang aking family name sa aking company ID. Ang tanong niya, Abilis, kaano-ano mo si Atty. Florito Abilis? So nanlaki ang aking mata. Sabi ko, bro, baka yan yung tatay ko. So nagkaroon ako ng idea. Tinanong ko sa kanya, paano ba pumunta sa Biasong Hinunangan Southern Leyte? Inusisa ko siya, tinuruan niya ako. So, sa madaling sabi, napanganga ako dahil napakalayo. Subalit, sadyang napakabait ng ating Panginoon. Dahil nung ako'y nag-asawa, sa Tacloban siya nakatira. Ang family ng aking asawa ay very supportive din sa amin. Bali, nag-provide sila ng sasakyan, ng driver, para ako'y samahan, para pumunta dito sa Biasong Hinunangan Southern Leyte. Habang kami naglalakbay, umalis kami mga alas 4 ng umaga. Ang sabi ko sa driver, makakarating pa ba tayo sa ating paroroonan? Kasi ang dinaanan namin, kung hindi ako nagkakamali, yung Silago. Ang Silago that time, talagang bulubundukin yan eh. May portion na halos hindi ka makadaan, rough road talaga. Dumating kami rito, alas 11 pasado. Ang lukso ng dugo, talagang pag nakita mo ang isang tao, lalong-lalo na kung karelasyon mo. Nagkaroon ako ng pagkakataon na siguro yan ang kapatid ko. Nakita ko si Roland, nadaanan namin sa daan. Subalit, nilampasan namin siya kasi hindi ko sigurado kung siya ang kapatid ko. Nung nagtanong kami, tinuro naman ng mga kababayan sa Biasong kung saan nakatira ang aking ama. Nung pagkatuko sa bahay, nagulat siya. Dahil sa luksuri ng dugo, nagpakilala ako kagad sa kanya. Ako po si Salvi, hindi siya nakapagsalita. Nung time na yon, si Emily, bata pa yan. Ang mga dalawang kapatid ko ay nasa Manila rin nag-aaral. Umiyak si Emily. Akala niya, kukunin ko ang daddy namin. Sabi ko sa kanya, huwag kang umiyak. Dahil hindi ako pumarito para manggulo. Hiramin ko lang si daddy kasi kailangan ko ang kanyang presensya dahil mamamanihikan kami. Ang daddy ko, hindi nagdalawang isip. Naghanda siya kasama aking kapatid. Kaya marahil, yun ang buong istorya ng pangalawang pagkakataon na aming pagkikita. Magmula noon, every time na may convention si daddy sa Cebu, ang tinutuluyan niya sa bahay. Wala siyang sinayang na sandali para kami ay makasama, mag-aalaga sa kanyang mga apo. Ibinigay niya yung panahon niya. Marahil, sabi ko sa Panginoon, salamat Lord dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon na makapagbanding na mag-ama. Unti-unting lumapit ang kalooban ko sa Kanya. Siguro, hindi niyo rin ako masisi dahil sa mga pinagdaanan ko rin ba. Gusto ko rin ipaalam sa inyo na ako rin po ay elected na kauna-unang district chairman sa aming barangay dahil sa kanyang pangalan. Ang mga nakatunggali po ay hindi siguro kayo makapaniwala. Sa katalinuhan, walang-wala ako. Pero nanalo ako dahil sa pangalan ng ama ko. Kilalang-kilala nila si Daddy. Hindi ko pa siya namimit, pero sa lugar na bawat puntahan ko, nakikilala ko siya ng lubusan. Dahil karamihan sa mga naging kaibigan niya, especially sa Philippine Air Force. Noong time na yun kasi, pwedeng mag-take ang isang tao, gamitin ang ibang pangalan para lang nakapasa yung kaibigan niya. So karamihan na nakapasa na Philippine Air Force, nakilala ko sa Pinyamor Air Base. Kaya napakaswerte ko. Dahil yung legacy na iniwan ng aming ama, saan man ako pumunta, kung saan siya kilala,
ay lubusan ko siyang nakikilala dahil sa kanila. Yan po ang istorya ng ating buhay nung hindi ko pa nakikilala ang aking ama. Halos lahat kaming magkakapatid, panita rin ang kanyang mga apo, ay sa kanya natutunan ang pagiging maagap. Ito po yung tinatawag nilang always act ahead of time. Si Daddy kasi, pag umuwi ako rito, umuwi ako ng madaling araw ng linggo. Alas 3 pa lang, ginigising namin yan. Sunday, gising ka na anak, mag-almusal na tayo. Pero ang alis ng bus sa Roble, alas 6. So ilang oras ako, mga 1 hour akong magantay sa Roble. Kasi ang rason ng aking ama, hindi natin hawak ang oras anak. May mga pagkakataon na ang ina-expect mo ay hindi mangyayari. So may oras ka pa para maganda. Yun yung isa sa mga bagay na natutunan namin ng aking mga kapatid. Ang aking mga anak, laking pasalamat ko rin dahil marahil ang gene siguro ng aming lola na ina ng aking ama na doon din niya nakuha siguro ang talinong inangkin sa kanya ay namana rin ng aming anak, ng aking asawa, si Adi. Iyan ang isa sa mga paraan kung paano niya ipinakita ang kanyang pagpapahalaga sa bawat pangako at responsibilidad. Losing him leaves a space in our hearts that can never truly be filled. Ngunit kahit masakit ang kanyang paglisan, dala-dala namin ang kanyang mga alaala, ang kanyang mga kwento kung paano niya hinarap ang mga hamon ng buhay, ang kanyang mga biro at ang sarap ng kanyang pagtawa. Higit sa lahat, ang kanyang walang katulad na pagmamahal sa amin ng aking mga kapatid. Daddy, maraming salamat po sa mga sakripisyong hindi namin naging napansin, sa pagmamahal na minsan ay hindi namin nasuklian, at sa mga alaala na ngayon ay mas pinapahalagahan namin ng pansin. You may be gone from our sight, but never from our hearts. Mahal na mahal ka namin, Daddy. Bago po ako magtapos, gusto ko pong iparating sa ating pinakamamahal na mayor, sa vice mayor, at sa Sangguniang Bayan members. Ganon din po sa mga staff ng munisipyo ng Hinunangan, Southern Leyte. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aking ama, sa pagbibigay po ninyo ng pagkakataon na kahit papaano ay mai-share po niya ang pinagkaloob ng ating Panginoon na talent para makapagsilbi po sa inyo. Sa mga kapwa po niya leaders, sa mga kapwa po niya servant, kung may pagkukulang man, kung may pagkakasala po ang aking ama, kami na po na kanyang pamilya ang humihingi ng paumanhin. Nawa po ay ipagkaloob niyo rin po sana sa kanya ang kapatawaran upang kanyang babaunin na maging magaan patungo sa ating Panginoong Hesus. Salamat po.